payat yung problema mo. Kaya sa inyo, yung mga may problema, dapat nga pasalamat kayo, may problema kayo eh. At darating yung point na wala kang paki sa nararamdaman mo. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. So, ang problema ni Ropa, ayaw siya ng parents ng jowa niya. Bro, di mo sinabi sa akin kung ilang months na kayo, years na ba kayo, or nakapunta ka na ba sa kanila, nakakausap mo na ba yung parents niya, or what? Basta sinabi mo lang ayaw sa'yo ng parents niya. Pero Brad, common to. Karamihan kalalakihan, especially pag, alam mo na, siyempre kahit sino namang magulang, ayaw maargabyado yung anak nilang babae, which is very understandable. Pero ang tanong, bakit nga ba ayaw sa'yo? Pumupunta ka ba sa bahay, or kilala ka ba na maloko, or ano ba, same ba kayo ng age, or paano ba nakilala si Ea at nasabi mo na ayaw sa'yo ng parents? Kasi merong ano yan eh, may mga triggering factor yan na pwedeng ayaw talaga sa'yo eh. Pwedeng, alam mo yun, kapitbahay nyo ba yan? So pwedeng kilalang kilala ka, di ba? Naipagtanong ka sa mga ibang tao kung ano yung ugali mo. Pero I just want you to know na this is not the big problem, bro. Pero guys, ang sabi niya sa atin, gusto siya nung Ea at never siyang hiniwalayan. Yun ang kinaganda doon, Brad eh. Gustong gusto ka nung Ea, ayaw ka niyang hiwalayan at sinusuway niya yung kanyang magulang. It shows lang na talagang gusto ka nitong babae na to, diba? Wala ka na dapat pang isipin. Nandiyan na yan eh. I know, ayaw sa'yo ng parents, pero may magagawa ka ba? Ang goal mo is magustuhan ka ng parents niya, tama? Bro, kahit anong gawin mo, wala kang control sa emotions nila. Guys, ito lagi yung tatandaan ha. Wala tayong control sa emotions ng ibang tao. Kaya nga kayo, let's say for example, di ba yung iba naiinis sa akin or nagtatanong sa akin, ba't daw ako sumisigaw sa vlog natin? Naapektuhan ka ba? I mean to say is hindi ko hawak yung nararamdaman nyo eh. So kahit anong sabihin ko dito, once na na-trigger ka, wala tayong magagawa, di ba? May kasabihan na pagka siya yung sapatos, baka para sa'yo, di ba? Kasi ganito yan, Brad. Walang pinagkaiba yan sa babaeng ayaw sa'yo. Na kahit anong gawin mo diskarte, nireject ka na many times, tapos pagpipilitan mo pa. I think isang malaking kahibangan eh, pagpilitan mo yung sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Mas maganda pa na i-please mo yung mga taong may gusto sa'yo o yung mga taong gusto ka, kesa i-please yung mga taong ayaw sa'yo. Kasi hindi mo na control yun eh. Ang tanging makokontrol mo is yung mga dapat mong gawin. Pero yung magustuhan ka nila, wala tayong control dun eh. And since sinasabi mo na gusto ka ng Ea at never ka naman hiniwalayan at talagang pinaglalaban ka, ito sinasabi ko sa inyo guys, diba? Women will break rules for the man they like, diba? So ito na yun. She breaking all the rules for you, bro. Ang tanging kailangan mong gawin is pahalagahan yung relasyon na meron ka sa kanya. Gets? Honestly, maliit na problema to eh, kung tutuusin eh. Wala to, Brad. Ako magsasabi sa'yo, isang ano lang to, one of the things na madidisappoint ka sa buhay. Wala to, Brad, maniwala ka sa akin. Yes, I know, sa lahat ng mga lalaki, sa mga ano, for sure may mga lalaki makaka-relate sa kalagayan ni Ropa ngayon. Please comment below kung ano yung mga ginawa nyo nung nalaman yung ayaw sa inyo ng magulang ng babae. At the end of the day, kayong dalawa nung Ea ang magde-decide kung anong klaseng relasyon ang gusto nyo. Magulang, nandyan yan para to lead them and to guide them. Kaya nga guys, kung magiging magulang kayo, nandyan kayo to guide them and to lead them and to influence them sa mga bagay na nararapat. But there are things that we cannot control. Especially pag lumaki na yung mga anak nyo, magkakaroon ng sariling utak yan. Hindi mo pwedeng kontrolin kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Pag sobrang, alam mo yun, protective ang magulang, hindi rin nakakatulong sa anak eh. Mas lalo nagiging duwag. Di ba? May mga magulang na ayoko nakikipag-date ka, bla bla bla. O umabot ng 35 yung anak na. Ano, hindi ka pa makikipag-date? Dated ka na. Makasalanan mo to, ma. Sabi mo, huwag akong lumabas ng bahay. Ngayon, di tuloy ako sociable. Di ba? Backfire. I'm not saying all. Pero, yun nga, bro, hindi mo makokontrol kung ano yung mararamdaman ng magulang para sa'yo. Wala na tayong magagawa doon. Ang kailangan mong gawin is pangalagaan mo yung relasyon na meron kayo. Tsaka, eto pa, ang magulang minsan overprotective. Bakit alam nyo ba ugali ng anak nyo? Minsan ganun eh, no? Wow, parang yung anak nyo yung argabyado ah. Hindi nyo ba alam kung paano ko tiisin yung ugali ng anak nyo? Di ba? Akala ng mga magulang, kinokontrol mo yung anak. Hindi nila alam, baka po pag naghiwalay kami ng anak nyo, hindi na po siya magka-boyfriend. Kilala nyo po ba talaga yung anak nyo? Baka naman hindi.
Joke lang. Brad, yun nga, like I said, wala ka magagawa kung ano man yung isipin ng magulang niya sa'yo. Kaya nga, pinaka the best is alagaan mo yung relasyon na meron kayo. That's it, wala nang iba. And make sure talagang mapakita mo sa sarili mo at sa kanya na may ginagawa ka para sa'yo, para sa relationship nyo. Hindi natin maaalis yan kasi babae yung anak nila. Sa ating mga lalaki, wala namang pakialam yung magulang natin. Bahala ka. Basta wag ka lang mag-aasawa ng babaeng club. Di ba? Yun naman lagi sinasabi ng mga magulang. O, saan galing yan? Saan mo na naman nakilala yan? Mamaya kung saan kanto mo lang. O, di ba? Minsan may ganun eh. Ganun ang magulang eh. Concerned din kahit konti sa atin. Saka Brad, kung bago-bago pa lang kayo, wag ka masyadong seryoso. I mean sa buhay wag masyadong seryosohin na ayaw anong magulang. It really takes time, bro. You need to prove something. Ano ba yan? Chinese ba yan? Kaya ayaw sa'yo tapos Pinoy ka? Usually ganun eh, di ba? Dapat may patunayan ka muna sa sarili mo bago mo isipin yung ganyan. Pag may napatunayan ka na sa sarili mo at meron kang alam mong kaya mong i-provide sa relationship, honestly wala kang pakialam kung ano man yung sabihin ng magulang niya sa'yo. Sabihin man nila yung masasakit na salita, wala kang pake. Dahil alam mo sa sarili mo yung worth mo, kung may worth ka, di ba? Kaya nga dapat gumawa ka ng way na alam mo na hindi lang ikaw ang matutuwa. Yung parents mo magiging proud sa'yo, di ba? Make them proud. Pero kung meron ka man tatayaan lagi, yung sarili mo. Okay? Kung meron ka man i-please, sarili mo. Gets? When it comes to pleasing yourself, hindi mo kailangan baka mamaya i-spoil mo yung sarili mo. Travel doon, bili dyan. Tayong mga lalaki, eto sinabi ko na to sa mga ibang vlog ko, malaki or mataas ang pressure or demand sa atin ng society. And even yourself. Di ba? Kailangan mong may gawin eh. Kasi lalaki tayo eh. We are here to provide something. Hindi lang basta sa sarili mo. Of course, dapat may purpose ka. Di ba? We are here to on earth to provide something. Value sa buhay ng ibang tao. Di ba? Kaya kung maintindihan nyo rin yan pag nagpo-provide na kayo ng value sa society. Maintindihan nyo, oh my God, kahit wala kang tulog, kahit pagod ka, wala kang pake. At darating yung point na wala kang pake sa nararamdaman mo. Dahil you only care with the things that you can provide. Not because yun yung hinahanap ng EA, not because yun yung parang pride mo. No, not because yun yung tinitignan kung ikaw ay mahalaga. Not because ginagawa mo yun dahil you're a very important person or para maging very important person ka. No, ginagawa mo yan na bukal sa loob mo kasi doon ka masaya. Because that's your purpose. Diba? Kung wala kang purpose, then how can you appreciate life? Kaya sa inyo, yung mga may problema, dapat nga pasalamat kayo, may problema kayo eh. Ibig sabihin, something going on na maganda sa buhay mo. Kasi kung wala kang problema, butya, anong buhay meron ka? Presidente nga, dahil problema eh. Diba? Kaya don't expect na pag yumaman ka, you have a zero problem. Hindi pwede yun, Brad. At hindi mangyayari yun. At kaya sa'yo, Brad, wala yan. Payat yung problema mo. Ayaw lang sa'yo ng magulang. Pero it doesn't mean hindi mo pwedeng ituloy yung relasyon nyo. Diba? Kaya don't overthink, bro. Focus ka lang muna sa sarili mo at sa relasyon na meron ka. Hindi mo kailangan i-please yung magulang niya. Okay? Alam ko naman may takot ka rin eh. Alam ko ayaw mo siyang mawala. Okay, tatanungin kita, what's the difference kung magugustuhan ka ng magulang niya tsaka hindi? Ano, makakapunta ka sa kanila? Yun ba yun? Kung gusto ka ng parents niya, okay. Pero kung ayaw sa'yo, wala tayong magagawa. Kaya mag-focus ka na lang sa sarili mo at sa relasyon na meron ka. Get? Huwag kang mag-overthink sa mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa'yo. Okay? Okay, so yun lang guys, thank you so much. Sana nakatulong to, lalo na sa mga ropa natin na nasa same situation. Okay, so yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time.